Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay Armor of God, Shoes of Readiness. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Ephesians chapter 6 verse 15 at buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito sa verse na, "And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace." Or sa Tagalog, isuot nyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Ang verse na ito ay tungkol sa sinasabi nating shoe of readiness. Parte pa rin po ito ng ating series na Full Armor of God. Ay sinasabi sa verse na ito na dapat maging handa tayo sa pagtanggap ng mabuting balita ng Panginoon. Sinasabing shoes of readiness kasi diba pag sinabing shoes, ginagamit siya para maipakita na ready na ang isang tao. Kasi kapag umaalis tayo, malalaman na ready na ang isang tao kapag nakapagsapatos na siya. Teaching number 1, the satanic forces are in retreat. Kapag nakikita ng mga kaaway na ready na tayo tanggapin ang gospel ng Panginoon, sila na mismo ang napapaatras dahil nakikita nila na handa na ang puso at isip natin. Ang mga target ng demonyo ay yung mga taong nag-aalinlangan panatanggapin ng Diyos, yung mga taong 50-50 pa sa kanilang paniniwala. Teaching number 2, the gospel of the kingdom advances. Pag ready na tayo tumanggap sa salita ng Diyos, nag-a-advance ang gospel at mas napapabilis natin ang paglaganap ng mga katuruan at magandang balita ng Panginoon. Teaching number 3, the peace of God conquers heavenly and earthly realms. Yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon ay hindi lamang natin nakikita o mararamdaman sa langit, kundi sa heaven. Kapag ready ka na tanggapin ng buong buo si Kristo sa buhay mo, ay magkakaroon ka ng payapang loob. Application number 1, advance the gospel of peace in our family. I-share natin ang mabuting salita sa ating pamilya dahil gusto natin na pati ang mga mahal natin sa buhay ay maligtas. Walang ibang tao ang maghihikayat sa kanila kundi tayo mismo na pamilya nila. Application number 2, advance the gospel of peace in our community. Pagtapos na natin may palaganap ang katuruan sa ating pamilya, simulan natin ito sa ating komunidad kaya sa mga kaibigan, kapitbahay, at mga nakakasalamuhan natin. Application number 3, advance the gospel of peace in our nation. Bilang isang servant of God, dapat nating ipalaganap ang katuruan sa buong nasyon. Sabi nga sa verse, make disciples of all nations. Gusto ng Panginoon na maligtas tayong lahat at walang maiiwan. Kaya hindi lamang sa pamilya, komunidad o bansa dapat nating ipalaganap ang mabuting balita, kundi sa buong mundo at buong nasyon. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.